Ang depensa ni ano, ang depensa ni Marcoleta ay utang na loob, mga kabunyog. Utang na loob. Ibig sabihin, 'di ba nag-submit ng counter affidavit si Marcoleta? Kasi binigyan siya ng pagkakataon ng ombudsman na mag-submit ng kanyang sagot dito sa kaso niyang ito. Ang sagot pala ni Marcoleta, binigyan siya ng binigyan siya ng regalo, gift o donation nila Mike Defensor at nung dalawa pang ang co-accused diyan, ano? Binigyan siya ng pera, 75 million ang total. Sabi niya, utang na loob sa kanya 'yon. Kasi marami siyang naitulong sa mga ito. Marami siyang naitulong. Kumbaga sa atin, ang kultura nating Pilipino, pag may utang na loob sa iyo, ang isang tao, pag nangailangan ka, tutulungan ka nila. So parang ganun yung depensa pala ni Marcoleta. Sinong nagsabi niyan? Naglabas ng statement ang ombudsman eh. Naglabas ng statement. Sinabi ng Office of the Ombudsman, mabigat itong naging desisyon nila. Nakasampahan ng kaso si Marcoleta. Mabigat pero kailangan. Ngayon, sinagot ng Office of the Ombudsman yung issue ng utang na loob. Kasi parang ang paliwanag ni ni Marcoleta doon sa sagot niya, doon sa counter affidavit niya, yung pagbigay sa kanya, yung pagbigay sa kanya ng donation, tulong, gift ay out of utang na loob. Utang na loob sa kanya. So ibig sabihin, kumilala ng utang na loob sa kanya itong kaibigan niya. So tatlo ang involved diyan. Si Mike Defensor, yung isang ang apelyido ay Espirito, Ah, at ang isa pa, mga kabunyog, ay si Viray. May isa pang ang apelyido ay Viray. Oh. Yan yung yan yung mga nagbigay ng donation diyan, si Mike Defensor, yung isang ang apelyido ay Espirito, at ang isa ay apelyidong Viray. So, ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi yata sa counter affidavit ni ni Marcoleta na utang na loob. Ngayon, ang sabi ng ng ombudsman, hindi pwede yung utang na loob. Hindi tama na depensa yung utang na loob. Sa katunayan, yan na nga yung pinagbabawal ng batas eh. Na yung tatanggap ka ng gift sa isang tao out of utang na loob, precisely yan yung yan yung pinagbabawal ng batas. Sa kasong indirect bribery, kaya nga may indirect bribery, hindi pwede yung utang na loob. Na kapag nasa posisyon ka na, nasa posisyon ka na, public officer ka na, ay tatanggap ka ng gift dahil sa utang na loob, ay hindi pwede yun. Yun na nga yung pinagbabawal ng batas. Ay mukhang ganun ang depensa ni mukhang yun ang depensa ni Marcoleta eh. Mali nga naman. Alam nyo, kung ganyan ang depensa ni Marcoleta doon sa sinabmit niya sa ombudsman, na utang na loob daw may utang na loob daw sa kanya kaya nagbigay sa kanya. Yun ang ano ba naman 'yan? DDS Troll Army. Sabihan niyo si Marcoleta, bakit ganun? Paulit-ulit ang error niya. Kung ganyan yung depensa ni Marcoleta, mali na naman talaga. Bakit niya naman sinabi na na utang na loob 'yon? Kaya nagbigay sa kanya ng gift dahil sa utang na loob. Ano ba 'yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito hindi tama yung depensa na 'yun eh. Ewan ko kung sino bang nag-a-advise sa kanya yan. Pero lawyer siya. Dapat na i-consider niya yan. Ang nangyayari dito, mukhang si Marcoleta, sagot ng sagot sa mga mga issue, mali-mali ang nagiging sagot. Ngayon na naman, ang sabi ng ombudsman, binanggit ni Marcoleta sa kanyang counter affidavit
na tumanggap siya ng gift galing kila Defensor out of utang na loob ng mga ito sa kanya. Ano ba yan? Bakit niya naman sinabi na naman yun? Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, di ba yan na nga yung dahilan ng mga pagkakamali niya ni Marcoleta? Sunod-sunod ang pagkakamali niya eh. Ha? Bawat binibitiwan niyang salita, bawat mga kabunyog, mga kababayan, mali. Oh, ang unang mali. Nung nag-submit siya ng SOSE, wala siyang linagay na donation, 0. Pero ang gastos niya 112 million. Tapos yung salin niya 51 million. O di pa paano nangyari yun? Saan ka kumuha ng panggastos? Tapos sa live television, may programa siya sa TV. Sinabi niya, alam nyo niya, mayroon naman akong natanggap na donations, marami yun. Kaya lang ayaw nilang i-declare ang pangalan nila. Bawal yun. Bawal yun na hindi mo i-declare. O di mali na naman. Pagkatapos noon, ang sunod niya na naman na sinabi, hindi, nakatanggap ako ng donations galing kay Mike Defensor, galing kay Biray, galing kay Espiritu, total 75 million. Pero natanggap ko yon January pa, hindi pa campaign period, therefore, hindi pa ako kandidato, kaya hindi ko dapat i-declare. Tama ba yon? Yes, lusot ka sa COMELEC. Pero hindi ka lusot sa indirect bribery at sa plunder kasi bawal kang tumanggap eh. Nang official ka ng gobyerno, tatanggap ka ng gift. Maliit nga na gift, bawal. Eh lalo na yung 75 million. Tapos ngayon na naman, nabasa ko yung statement ng statement ng ombudsman. Ang sabi ng ombudsman, yung utang na loob na sinabi ni Senador Marcoleta sa kanyang depensa, yung counter affidavit niya, ay hindi katanggap-tanggap. Hindi pwede ang utang na loob. Yun na nga yung pinagbabawal ng batas. Huwag kang tatanggap. Nag-opisyal ka ng gobyerno. Huwag mong gamitin yung utang na loob kaya ka tumanggap ng gift. Ano ba yan? Parang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Laging sablay. Ito na naman, mali na naman 'yan. Kaya sabi ng ombudsman sa nilabas nitong pahayag, mahirap ang ginawa nilang pag-file ng kaso kay Marcoleta. Pero kailangan. At yung sinasabi ni Marcoleta na utang na loob, out of utang na loob ng mga kaibigan niya kaya siya binigyan, hindi pwede yun. Hindi uubra yung gano'n na depensa. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano bang nangyayari dito kay Marcoleta? Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.